Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod mga trending na balita. To the rescue ang isang lalaki mula Caloocan nang may naispatan siyang ibon na sumabit sa poste ng kuryente. Muli pa kaya makalipad ng malaya ang ibon? Dumabo ang pangamba sa virtual assistant na si Greggy nang sa labas ng kanilang bahay sa Caloocan. Ito ang kanyang nasaksihan. Sa kalapit na poste, may sumabit na ibon. Yung pakpak niya nakasabit sa sinulid, tinatry niyang makawala. Of course, naawa kasi parang helpless yung ibon. Dahil naawa ko, sabi ko sa anak ko, tara baba tayo, tulungan natin. Pero ang pag-rescue nila sa sumabit na ibon, pahirapan. Sobrang taas ng sinulid. Ka-level niya yung bubong ng bahay, ng kapitbahay namin na may third floor. So, paano ko siya tutulungan? Wala kaming hagdan. So, naisip ko, kinuha ko yung tsinelas. Tapos, may nakita ko na straw. So, pinagdugtong-dugtong ko siya para sobrang haba niya. Sa araw niya sinubukang batuhin ang kabilang dulo ng sinulid para makawala ang ibon. Yung ibon kasi nasa may left side, and then yung tinatry kong abutin, yung nasinulid is yung sa right side para lang maibaba ko yung sinulid. Sobrang challenging talaga. Pero yung iniisip ko talaga noon is masave ko yung ibon. After ilang attempts, sumabit na yung tsinelas dun sa thread, and then dahan-dahan ko siyang hinila pababa. So, nung nahawakan ko na siya, unti-unti ko tinanggal yung sinulid dun sa pakpak niya. Medyo nasira na yung right wing niya dahil dun sa sinulid. Tapos tinignan ko kung okay lang siya. And then, ayun, binitawan ko na siya. Tinignan ko kung kaya niya lumipad muna. So, dahan-dahan ko siyang binitawan. Nakalipad naman siya at nakapunta dun sa kabilang side ng kapitbahay namin sa bubong. And then, nakita ko one last time, lumingon pa siya sa may side namin. So, feeling ko, nag-thank you pa rin siya kahit paano dahil natulungan namin siya. Alam niyo ba kung anong ibon ang sinaklolohan ni na Greggy? Kuya Kim, ano na? Marami sa atin ang pamilyar sa maliliit na ibong ito na may brown, itim at puting balahibo. Ito ang Eurasian tree sparrow o mayang simbahan. Bakit mayang simbahan ang tawag dito? Noong unang panahon kasi ng mga Kastila, ang ibong ito madalas makita sa mga simbahan at lumang gusali. Kaya dito hinango ang kanilang pangalan. Napakarami ng mayang simbahan dito sa Pilipinas. Pero alam niyo ba na mga ibong ito hindi native sa ating bansa? Isa itong species na nagmula sa Europa at Asia na naipakilala lang dito sa Pilipinas maraming taon nang nakakaraan. Bago naman diniklara ang Philippine Eagle na national bird ng Pilipinas, ang kilala ng pambansang ibon, ang maya. Pero ang mayang ito, iba pa sa nakasanayan na nating mayang simbahan. Anong maya kaya ito? Bago kilala ang pambansang ibon ang Philippine Eagle noong 1995, ang Lonchura atricapilla o mayang pula ang tinuturing na pambansang ibon ng Pilipinas. Ang ulo at dibdib nito kulay tsokolate o kastanyas habang may mapusyaw na mga kulay ang kanyang tiyan at tagiliran. Dito nagmula ang pangalan nitong mayang pula. Karaniwang makikita mga mayang pula sa mga palayan at damuhan. Mahusay din silang gumawa ng pugad gamit ang dahon at damo. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.